Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 12 aktibong pulis pinadalhan ng summons kaugnay ng nawawalang sabongero. Panibagong batch ng 27 OFWs mula Israel at Kuwait ligtas nang nakauwi at kasama ang pamilya. Security guard patay ng mabaril ng kaalitan nito sa Rodriguez Rizal. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pinadalhan ng summons ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 12 aktibong pulis na iniugnay sa pagdukot sa mga nawawalang sabongero ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan. Ang hakbang ay tugon sa reklamong inihain ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. 6 ay nauna nang na-dismiss sa serbisyo. Wala na umanong jurisdiksyon ang NAPOLCOM sa mga natanggal, ngunit maaari pa rin silang kasuhan ng Department of Justice o DOJ. Ayon kay Patidongan, binayaran umano ni gaming tycoon Charlie Atong ang ilang pulis para dukutin at patayin ang mga sabongerong nandaya. Mariing itinanggi ni ang aligasyon at iginiit na sinubukan siyang kikilan ni Patidongan ng 300 million pesos. Karagdagang 27 overseas Filipino workers o OFWs mula Israel at Kuwait ang nakabalik na ng bansa kahapon July 15 sa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan. Dumating sa NAIA Terminal 3 ang 15 mula Israel kabilang ang isang dependent habang 12 mula Kuwait ang lumapag sa NAIA Terminal 1 sa parehong araw. Sinalubong sila ng OWA, DMW, DSWD at MIAA medical team at agad na binigyan ng tulong. Ayon sa OWA, higit sa lahat, mahalaga na ngayon ay kapiling na ng kanilang pamilya ang mga OFW, ligtas at muling nasa sariling tahanan. Isang 57 anyos na security guard ang napatay sa away sa Kasiglahan Village, Rodriguez Rizal, kamakailan. Ayon sa Rodriguez Municipal Police, nagde-deliver ng prutas ang 48 anyos na suspect nang bigla siyang kumprontahin ng biktima na nauwi sa suntukan. Naglabas umano ng baril ang biktima at itinutok sa suspect. Ngunit sinubukan itong agawin ng suspect at aksidenteng nabaril sa dibdib ang security guard. Agad na tumakas sa crime scene ang suspect, ngunit isinuplong din ng asawa nito ang kanyang kinaroroonan. Lumalabas sa investigasyon na matagal nang may alitan ng dalawa dahil sa pagtira ng biktima sa bahay na pag-aari ng suspect nang walang permiso nito. Nakakulong na sa Rodriguez MPS Custodial Facility ang suspect at nahaharap sa kasong homicide. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.